Magandang araw! Ngayon, papakinggan natin ang pagbabahagi ni Mylene Sumiliminggito tungkol sa kaniyang kaalaman sa dula. Salubungin natin ng isang masigabong palakpak. Magandang araw sa inyong lahat! Ako po ay nagpapasalamat dahil inimbitahan niyo ako sa programang ito na kung saan ako ay makapagbabahagi ng aking mga kaalaman. At sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit ako ngayon nakatayo sa iyong harapan, nandito ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang kahalagahan ng dulaang Filipino. Ang dula ay isang sining na nagbibigay buhay sa mga kwento, damdamin at karanasan ng ating mga kababayan. Kaya nais kong bigyan kayo ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa dula. Paano nga ba na umuunlad ang dula mula noon hanggang ngayon? Ang mga dula ay nagdumadaan sa pag-unlad at pagbabago mula noon hanggang ngayon sa pamamagitan ng iba't ibang mga salik at pagbabago sa lipunan at kultura. Narito ang ilang mga paraan kung paano umunlad ang dula mula noon hanggang ngayon o sa kasalukuyan. Una, ito ay naghatid ng inspirasyon mula sa kasaysayan. Ang mga manunulat ng dula ay madalas na kumukuha ng inspirasyon mula sa kasaysayan ng Pilipinas, mga tradisyon at mga pangyayari sa lipunan. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-unawa at pag-a-analyze ng mga manunulat sa mga kaganapan sa lipunan at kultura. Pangalawa ay ang pagbabago sa estilo at tema. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagbabago sa estilo at tema ng mga dula. Mula sa tradisyonal na mga tema tulad ng pag-ibig, pamilya, at ito ay nade-develop o umunlad ang mga tema na tumatalakay sa mga panlipunang isyu, politika, kahirapan, at napakarami pang ibang mga suliranin ng lipunan. Pangatlo ay ang pagsasalin at adaptasyon. Ang mga dula mula sa ibang bansa ay isinasalin at ina-adapt ng mga manunulat upang maisa sa pamumuhay ito ng konteksto ng kultura at lipunan ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay daan sa mas malawak na paglalarawan ng mga kwento at mga isyung kaugnay ng Pilipinong lipunan. Pang-apat ay ang pagbabago sa pamamaraan ng pagtatanghal. Kasabay ng pagbabago sa estilo at tema, nagkakaroon din ng pagbabago sa pamamaraan ng pagtatanghal ng mga dula. Mula sa tradisyonal na tanghalan sa mga teatro, nagkakaroon ng pag-usbong ng iba't ibang anyo ng pagtatanghal tulad ng experimental na teatro, guerrilla theater at site-specific performance. Panglima ay ang pagsusulong ng mga makabagong isyu. Ang mga dula ay sumusulong ng mga makabagong isyu upang magbigay ng boses sa mga suliraning kinakaharap ng lipunan. Ito ay nagpapahayag ng kamalayan, pagbabago at pag-asa sa pamamagitan ng sining ng dula. Sa pangkalahatan, ang pagde-develop ng mga dula mula noon hanggang ngayon ay hindi lang nagpapakita ng mga pagbabago sa estilo, tema at pamamaraan ng pagtatanghal, kundi pati na rin ng pagbabago at pag-unlad ng lipunan at kultura ng Pilipinas. Ito ay patunay ng kakayahan ng sining na nagpapakita ng mga usapin at karanasan ng mga tao sa isang makabuluhan at makaaaliw na paraan.
Ang mga tema ng dulaang Filipino ay maaaring tumalakay sa pampersonal na karanasan, mga panlipunang isyong pangkasalukuyan o mga pangkalahatang kaisipan at moralidad. Sa pamamagitan ng mga tema na ito, nagkakaroon ng malalim na pagtatalakay at pagsusuri sa mga isyu at pagbabago sa lipunan. Ang mga dula ay maaaring maglaman ng mga tema tulad ng pag-ibig, kalayaan, kahirapan, korupsyon, at iba pa. Ang paggamit ng iba't ibang tema ay nagpapahiwatig ng kagitingan ng mga manunulat ng dula sa paglalahad ng iba't ibang aspeto ng buhay ng mga Pilipino. Narito ang ilang mga dula na may kinalaman sa tema ng pag-ibig. Una ay ang dulang pag-ibig. Ang dulang ito ay naglalarawan ng iba't ibang karanasan at emosyon ng kaugnay ng pag-ibig. Ito ay isinulat upang maipahayag ang kagandahan at kalungkutan ng pag-ibig sa iba't ibang paraan. Pangalawa ay ang dula pagsinta. Isang dula na naglalarawan ng isang maganda at masalimuot na kwento ng pag-ibig. Ito ay nagpapakita ng mga emosyon, mga pagsubok, at mga tagumpay na kaugnay ng pag-ibig. Pangatlo ay ang dula puso na hindi makaka-move on. Ang dula na ito ay naglalarawan ng isang kwento ng pag-ibig na hindi makaka-move on. Ipinapakita nito ang mga emosyon at pagsubok na nararanasan ng mga karakter na nakararanas ng hindi pa kakasundo sa pagkakabigo sa pag-ibig. Pang-apat ay ang dula sa panahon ng digmaan. Isang dula na naglalarawan ng pag-ibig sa panahon ng digmaan. Ito ay nagpapakita ng mga panganib at pagsubok na kinakaharap ng mga karakter habang pinaglalaban nila ang kanilang pag-ibig sa gitna ng kaguluhan. Pang-lima ay ang dula pag-ibig sa pagitan ng magkaibang mundo. Ang dula na ito ay naglalarawan ng isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng magkaibang mundo. Ipinapakita nito ang mga hamon at mga pagsubok na kinakaharap ng mga karakter habang sinusubukan nilang malampasan ang mga hadlang sa kanilang pag-ibig. Pang-anim ay ang pag-ibig sa panahon ng kahirapan. Isang dula na naglalarawan ng pag-ibig sa panahon ng kahirapan. Ipinapakita nito ang mga paghihirap at pagsasakripisyo ng mga karakter habang pinaglalaban nila ang kanilang pag-ibig sa gitna ng mga suliranin ng lipunan. Ito ay ilan lamang sa mga dula na may temang pag-ibig. Ang mga dula nito ay nagpapakita ng iba't ibang aspekto ng pag-ibig at ang mga karanasang kaugnay nito. May iba pa ang mga tema na maaaring tinalakay sa dula maliban sa tema ng pag-ibig. Mayroong marami pang iba't ibang tema na maaaring tinatalakay ng mga dula. Narito ang ilan sa mga ito. Una ay ang pamilya. Mga dula na naglalarawan ng mga kwento at mga hamon sa loob ng pamilya tulad ng pagmamahalan, pag-aalitan, at pagkakasundo. Pangalawa ay ang kahirapan. Mga dula na nagpapakita ng mga suliranin at hamon na kinakaharap ng mga tao sa gitna ng kahirapan at kawalan ng oportunidad. Pangatlo ay ang katarungan. Mga dula na naglalarawan ng mga isyong pangkatarungan tulad ng korupsyon, paglabag sa karapatang pantao at laban para sa hustisya. Pang-apat ay ang kolonyalismo at nasyonalismo. Mga dula na tumatalakay sa mga alitan at paghahanap ng kalayaan mula sa kolonyal na pananakop at pagsusulong ng nasyonalismo.
Panglima ay ang kultura at identidad. Mga dula na nagpapakita ng mga isyong pangkultural tulad ng mga pagpapahalaga sa ating kultura at paghahanap ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Pang-anim ay ang kalikasan. Mga dula na naglalarawan ng mga isyu at hamon kaugnay ng kalikasan tulad ng pag-aalaga sa kapaligiran at pagsusulong ng pangangalaga sa kalikasan. Pang-pito ay ang kasaysayan. Mga dula na nagpapakita ng mga pangyayari at kwento mula sa kasaysayan ng bansa na naglalayong magbigay aral at magpahayag ng mga aral mula sa nakaraan. Pangwalo ay ang relihiyon at pananampalataya. Mga dula na tumatalakay sa mga isyong pangrelihiyon tulad ng pananampalataya, paghahanap ng kahulugan at moralidad. Pangsiyam ay ang edukasyon. Mga dula na nagpapakita ng mga kwento at mga hamon sa loob ng sistema ng edukasyon, tulad ng mga suliraning pang-estudyante, mga guro, at mga pagbabago sa sistema ng edukasyon. Sampo ay ang politika at lipunan. Mga dula na naglalarawan ng mga isyu sa politika at lipunan tulad ng kawalan ng hustisya, mga patakaran ng pamamahalaan at mga hamon sa Pilipinas. At ito ay ilan lamang sa mga iba pang mga tema na maaaring tinatalakay ng mga dula. Ang mga dula ay may kakayahang magpahayag ng iba't ibang mga isyu at karanasan sa isang masining at makabuluhang paraan. At alam naman natin na ang dula ay talagang napakahalaga. Lipunan man yan, sa larangan ng ekonomiya o sa mabuhay ng mga mag-aaral, talagang ang dula ay napakahalaga. Ngayon ay uunahin kong ibabahagi sa inyo ang kahalagahan ng dula sa larangan ng lipunan o sa larangan ng ating lipunan. Una ay ang pagpapahayag ng mga isyong panlipunan. Ang dula ay isang paraan ng pagpapahayag ng mga isyong panlipunan tulad ng kahirapan, korupsyon, karapatang pantao at iba pa. Ito ay nagbibigay daan sa mga manunulat at mga aktor na maipapakita ang mga suliranin ng lipunan at magbigay ng kamalayan sa mga manunood. Pangalawa ay ang pagpapalaganap ng pagkakaisa. Ang dula ay nagbibigay daan sa mga tao na magkaisa at magtulungan para sa isang layunin. Ito ay nagpapalakas ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagharap sa mga hamon at suliranin ng lipunan. Pangatlo ay ang pagpapalaganap ng kultura at tradisyon. Ang dula ay isang paraan ng pagpapalaganap at pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng isang bansa. Ito ay nagbibigay daan sa mga manunulat at mga aktor na ipapakita ang mga kwento, ritual at mga paniniwala ng isang kultura. Pang-apat ay ang pagpapalakas ng empowerment. Ang dula ay nagbibigay daan sa mga tao na ipahayag ang kanilang mga saloobin at karanasan. Ito ay nagpapalakas ng boses ng mga individual at nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila na magdudulot ng pagbabago sa lipunan. Lima ay pagpapalaganap ng pag-unawa at tolerance. Sa pamamagitan ng dula, naglalaman ng mga kwento ng iba't ibang tao at kultura, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mauunawaan at magkakaroon ng pagpapahalaga sa iba't ibang pananaw at karanasan. Ito ay nagpapalakas ng pag-unawa at pagtanggap sa iba't ibang uri ng tao. Kahalagahan ng dula sa larangan ng ekonomiya. Una ay ang paglikha ng trabaho. Ang industriya ng dula ay naglilikha ng mga trabaho para sa mga manunulat, direktor, mga aktor at propesyon, at iba pa ang mga tauhan sa produksyon. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga
tao na kumita ng kabuhayan sa larangan ng sining. Pangalawa ay pagpapalaganap ng turismo. Ang mga teatro at mga dula ay nagiging atraksyon sa turismo. Ito ay nagdudulot ng paglago sa sektor ng turismo at nagbibigay ng kita sa mga lokal na ekonomiya. Pangatlo ay ang pagpapalaganap ng produkto at serbisyo. Sa mga dula, maaaring ipakita o maipromote ang mga lokal na produkto at serbisyo. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga negosyante na maipakita ang kanilang mga produkto at magkakaroon ng mga potensyal na mamimili. Pang-apat ay ang pagpapalaganap ng sining at kultura. Ang dula ay magbibigay daan sa pagpapalaganap ng sining at kultura ng isang bansa. Ito ay nagdudulot ng pagkakailanlan at pagpapahalaga sa mga lokal ng sining kultura na maaaring magdulot ng paglago sa sektor ng sining at turismo. Panglima ay ang pagpapalaganap ng pagkakaisa sa komunidad. Ang mga dula na naglalaman ng mga kwento ng pagkakaisa at pagtulungan ay nagbibigay daan sa mga tao na magkaroon ng pagpapahalaga sa komunidad. Ito ay nagpapalakas ng samahan at kooperasyon sa pag-unlad ng lokal na ekonomiya. At ang panghuli ay ang kahalagahan ng dula sa buhay ng mga mag-aaral o sa mga estudyante. Kung bakit nga ba ito mahalaga sa buhay ng mga estudyante, aalamin natin. Una, mahalaga ito sapagkat ito ay nagpapalakas ng katalinuhan sa pagsasali sa mga dula at pag-aaral ng mga ito ay nagpapalakas ng katalinuhan ng mga mag-aaral. Ito ay nagpapalawak ng kanilang kaalaman at nagbibigay daan sa kanila na maunawaan ang iba't ibang aspeto ng buhay at lipunan. Pagpapalakas ng kumpiyansa. Ang pagsasali sa mga dula at pagganap sa harap ng ibang tao ay nagpapalakas ng kumpiyansa ng mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na magpahayag ng kanilang mga saloobin at kaisipan sa harap ng iba. Pangatlo ay ang pagpapalakas ng komunikasyon. Ang pagsasali sa mga dula ay nagpapalakas ng kakayahan sa komunikasyon ng mga mag-aaral. Ito ay nagbibigay daan sa kanila na maipahayag ang kanilang mga ideya at saloobin sa pamamagitan ng mga salita at kilos. Pang-apat ay ang pagpapalakas ng pagkakaisa at kooperasyon. Ang pagsasali sa mga dula ay nagpapalakas ng pagkakaisa at kooperasyon sa pagtatrabaho bilang isang grupo. Ito ay nagbibigay daan sa mga mag-aaral na matuto na magtulungan at magkaisa para lamang sa isang layunin. At ang panglima, ito ay pagpapalakas ng kreatibidad o pagiging malikhain ng mga estudyante. Paano nga ba na umuunlad ang dula mula noon hanggang ngayon? Ang mga dula ay nagdumadaan sa pag-unlad at pagbabago mula noon hanggang ngayon sa pamamagitan ng iba't ibang mga salik at pagbabago sa lipunan at kultura. Narito ang ilang mga paraan kung paano umunlad ang dula mula noon hanggang ngayon o sa kasalukuyan. Una, ito ay naghatid ng inspirasyon mula sa kasaysayan. Ang mga manunulat ng dula ay madalas na kumukuha ng inspirasyon mula sa kasaysayan ng Pilipinas, mga tradisyon at mga pangyayari sa lipunan. Ito ay nagpapahiwatig ng pag-unawa at pag-a-analyze ng mga manunulat sa mga kaganapan sa lipunan at kultura. Pangalawa ay ang pagbabago sa estilo at tema. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng pagbabago sa estilo at tema ng mga dula. Mula sa tradisyonal na mga tema tulad ng pag-ibig, pamilya,
At ito ay nade-develop o umunlad ang mga tema na tumatalakay sa mga panlipunang isyu, politika, kahirapan, at napakarami pang ibang mga suliranin ng lipunan. Pangatlo ay ang pagsasalin at adaptasyon. Ang mga dula mula sa ibang bansa ay isinasalin at ina-adapt ng mga manunulat upang maisa sa pamumuhay ito ng konteksto ng kultura at lipunan ng Pilipinas. Ito ay nagbibigay daan sa mas malawak na paglalarawan ng mga kwento at mga isyung kaugnay ng Pilipinong lipunan. Pang-apat ay ang pagbabago sa pamamaraan ng pagtatanghal. Kasabay ng pagbabago sa estilo at tema, nagkakaroon din ng pagbabago sa pamamaraan ng pagtatanghal ng mga dula. Mula sa tradisyonal na tanghalan sa mga teatro, nagkakaroon ng pag-usbong ng iba't ibang anyo ng pagtatanghal tulad ng experimental na teatro, guerrilla theater at site-specific performance. Panglima ay ang pagsusulong ng mga makabagong isyu. Ang mga dula ay sumusulong ng mga makabagong isyu upang magbigay ng boses sa mga suliraning kinakaharap ng lipunan. Ito ay nagpapahayag ng kamalayan, pagbabago at pag-asa sa pamamagitan ng sining ng dula. Sa pangkalahatan, ang pagde-develop ng mga dula mula noon hanggang ngayon ay hindi lang nagpapakita ng mga pagbabago sa estilo, tema at pamamaraan ng pagtatanghal, kundi pati na rin ng pagbabago at pag-unlad ng lipunan at kultura ng Pilipinas. Ito ay patunay ng kakayahan ng sining na nagpapakita ng mga usapin at karanasan ng mga tao sa isang makabuluhan at makaaaliw na paraan. At ngayon naman, sa puntong ito ay ilalarawan ko sa inyo ang tatlong magagandang dula ng dulaang Filipino. Una ang Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino. Ito ay isang dula na nagpapakita ng mga suliranin ng ating lipunan at pangangailangan ng pagbabago. Pangalawa ay ang Mga Anak, Mga Ama, Mga Anak ni Nick Joaquin. Ito ay isang makabagong dula na nagpapakita ng mga isyu ng pamilya, relihiyon at kultura sa ating lipunan. At panghuli ay ang Paglilitis ni Mang Serapio ni Paul Domol. Ito ay isang maikling dula na naglalayong imulat ang ating kamalayan sa mga isyu na karapatang pantao at kahirapan. Sa pamamagitan ng mga dulang ito, nabibigyan tayo ng pagkakataon na maunawaan ang mga hamon at realidad ng ating lipunan. Ang dula ay nagpapalawak ng ating kaalaman at nagbibigay daan sa pagkakaisa at pagbabago. At sa huling bahagi ng aking talumpati ay nais kong hamunin kayong subukan na panoorin ang mga tatlong dula na ito. Makikita natin ang galing at husay ng ating mga manunulat at mga aktor na nagbibigay buhay sa mga karakter ng mga dula. At doon lamang po nagtatapos ang aking pagbabahagi ng aking kaalaman tungkol sa dula. Yun lamang po, sa muli maraming salamat sa imbitasyon. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat, Maylin Sumilinggito, sa iyong pagbabahagi ng iyong kaalaman tungkol sa dula. Thank you.